Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw po ngayon ng Miyerkules Santo. Mayroon naman tayong nakuha na mutya. Naggaling po ito sa kurabog. Sa hindi po nakakilala ng kurabog, ito po ang mutyang kurabog. Pero bago ko simulan itong kwento dito na paano ko ito nakuha ang mutya ng kurabog. Itong yung ibang salita burabog, yung ibang salita kurabog. 'Yon ang pangalan sa batong ito. Pero bago ko sisimulan ang kwentong ito ay huwag makalimot na mag-subscribe para maka-update po kayo sa sunod kong mga video o vlog sa aking YouTube channel, at maraming salamat po. Ito po ay isang mutya ng kulabog o kabog. Yung iba kabog, kurabog, kabog, burabog, yon, basta yun na. Kurabog, bulabog, o ano yon, kurabog. Yan. Mahirap kasi pag itagalog natin na pure tayo Bisaya. Ito po ay binubuhat ng isang ibon na tinatawag na kabog. Yung ibon, iba kasi yung ibon may balahibo yon. May balahibo yung ibon. Ito ay kwaknit o kabog. Mutya niya ito. Nakita ko po ito doon sa puno ng malaking mansinitas. Maraming mga kabog o kurabog na lumilipad, na dumadapo doon, naghanap ng pagkain sa bunga ng mansinitas. At yung sinilip ko kagabi, yung kanilang pinaghahantingan na mga kurabog, kuyabog o kabog, o yung ibang salita, yung basta yun na, kurabog yan. Ito po ay binubuhat nila. At nalaman ko ito sa kanilang pagbuhat dahil nga sinilip ko bakit maraming kabog doon nakapaniba o naghanap ng pagkain doon mismo sa puno ng mansinitas. Marami kasing bunga itong mansinitas namin dito malapit sa amin. Tapos naghanap sila ng pagkain, doon sila nagkain. Mga hating gabi, mga alas 9, alas 10. Pinuntahan ko doon dahil maingay yung mga kurabog. At ito ang kanilang binubuhat. Pinaslightan ko. Ito ay kanilang binubuhat. Ngayon, pag flashlight ko, nakita ko po ito, hinawakan ito ng kurabog. Paghawak niya, sinilip kong mabuti bakit may hinahawakan yung kurabog. Ngayon, sinungkit ko para ito'y makawala. Pag sungkit ko sa kurabog na naghahunting ng pagkain, ito'y nahatak. Ganyan. Nahulog siya. At pagkahulog niya, ako natamaan sa bato na kanilang binubuhat. O ito po yung bato na binubuhat nila na nahulog, at ako ang natatamaan dahil nga pinaslightan ko yung mga kurabog. Nahatak ito. Pagpulot ko, akala ko ay hindi bato. Matigas siya. Ayan. Matigas siya. Iwan ko bakit kung may nagbubuhat na kurabog o kwaknit itong mga kwaknet. Iwan ko bakit binubuhat nila ito. Ayan. Binubuhat nila ang bato. Kaya ito ay kanilang binubuhat. Ibig sabihin, ito po ay mutya ng kwaknet o kurabog. Ayan. Kung titingnan yung mabuti, napakalakas po yung aura. Ayaw magpa-video. At sobrang lakas. Ayan, yan po ang tiyan, may ulo-ulo pa dito, oh. May ulo-ulo. At ang kanyang
kulay sa bato, kabang-kabang. Ayan, dirty white na may pagka-brown ang kanyang bato. Ayan. Ayaw magpa-video, sobrang lakas yung video niya. Yung impact sa kanyang enerhiya, kaya mag-blurred po ang ating video. Ayan, dahil Semana Santa ngayon, nagpapakita na ang mga kalikasan ng mga kakabalaghan. Kaya ito'y kakabalaghan dahil ito'y binubuhat ng kurabog o kwaknet. Itong bato na ito. Kaya pagkuha ko, tinago ko agad, uwi ko sa bahay. At pinaslightan ko dahil gabi. Nasiga ko po yung ilaw. At ito po ang aking nakikita at nakukuhang agimat ng kurabog o kwaknet. Kaya sa nagtatanong po kung ano ang gamit nito, ito po ay gamit sa proteksyon dahil nga ito ay agimat ng kurabog, lumalakad paggabi at ibig sabihin ay maganda ito sa panglakad paggabi. At ang proteksyon nito dahil ito ay nagiging bato at lumilipad po ang may-ari, maaari itong taguliwas, panipas ito. Dahil nga lumilipad, hindi matamaan yung lumilipad, hindi matamaan ito ng bala. Dahil nga lumilipad, bihira ka lang makakatatama sa mga ibon na lumilipad, yung mga kurabog. At yung kurabog naman ay hindi yan lumilipad pag araw. Gabi lang po yan. Kaya maganda ito gamitin sa pang-duty paggabi. I-duty mo, halimbawa ikay pulis, ikay sundalo, maganda ito sa duty paggabi dahil hindi ka mapagod kapag gabi pag ito ang gagamitin mong agimat ng kurabog. Ayan. Ang kurabog ay napakagaling po yan. Dahil lumabas paggabi, maghunting ng pagkain ng gabi. At kung sila'y matutulog, nakabitay po yan. Ang ulo nandun sa baba, ang paa nandun sa itaas, hawak sa puno ng kahoy. Ayan po ang abilidad ng kurabog. At hindi rin basta-basta matamaan niya ng kulam, barang, daot at hilo. Dahil sila ang may-ari sa gabi at kaya mong maisumpa o masublang ang mga kilusang gabi. Dahil sila ang nakakaalam sa kilusang gabi dahil na sila maghahunting ng pagkain. Sa tuwing gabi lang po maghunting yung mga kurabog. Kaya ang kurabog po ay maganda gamitin sa gabi. Walang pagod, hindi ka makakatulog yung kurabog. Dahil nga ay gabi, makagising yun sila paggabi. At kung araw, nakatago sila yan sa maliblib na lugar na hindi makikita ng araw. Doon yan sila magtago sa kuweba. Minsan doon sa mga puno ng kahoy na may butas sa ilalim ng punong kahoy na sobrang laki. Minsan sa paaralan, yun sa kisame, paggabi. Diyan sila sa mga liblib na lugar nakatago yung mga kurabog. Ayan po ang abilidad nila. Pag araw lumalabas po yan. Kaya maganda ito sa operasyon paggabi. Kung ikaw ay pulis or sundalo, maganda ito sa operasyon. Maaring hindi ka matamaan ng anumang sakuna katulad ng barang, daot, hilo at bala, patalim, may kabal din ito. May kabal din yan. Ang pinagkaiba sa kurabog ay paniki yan sa iba. Ibang lingwahe, paniki. Sa Tagalog, paniki. Sa Bisaya, kurabog o tinatawag nila sa English bat o sa ibang lingwahe, kabog, kurabog o yun na, kurabog, bat, paniki. Yun ang mga pangalan yan. Kaya ito po ang kanyang bato na binubuhat na nangalap sila o naghahanap ng pagkain sa tuwing gabi doon sa puno ng mensinitas namin dito malapit sa aming bahay. Kaya nilapitan ko yan dahil sobrang daming kurabog na naghunting ng pagkain doon sa puno ng mensinitas. Dahil yung puno ng mensinitas, masarap yan kainin, paborito yan ng mga kurabog. Kaya itong mutya niya, nakikita ko dahil nga pinaslightan ko yung
kurabog na naghahunting at bigla itong nahatak. Pagkahatak nitong bato, ako ang natatamaan papunta sa lupa. Pinaslightan ko ito ang aking nakukuha. Sa araw po ng Martes Santo yon. Dahil nga gabi pa kagabi, alas 9, Martes pa yun. Nakapasok pa yun siya sa espiritual na kilusan. Martes at sa Biyernes, espiritual po yan na kilusan. Kalbaryo po yan. Kaya itong ating mutya ng kurabog ay proteksyon sa lahat ng mga sakuna. Kapag sakuna ang pag-usapan, maraming klase. Maaring disgrasya, basta disgrasya rin, maraming klase. Dahil ang disgrasya, maaring matamaan ka ng baril, maaring madisgrasya ka sa mga motor, maaring mapagkamalan ka ng isang kalaban mo na ikay titirahin, ikay mabaril na walang kasalanan. Yan po ay tinatawag na disgrasya, na pagkamalan ka. Ito ang magandang proteksyon mo. Kapag mapagkamalan ka, ay ito po ang iyong pwedeng dapat dalhin. Dahil ito'y matigas at malakas sa gabi ang kanyang enerhiya. Dahil ito ay mutya ng kurabog at paniki. Kaya hanggang dito na lang. Sana po ay magkakaroon din po kayo ng ganito para yung mutya na tangan-tangan mo kapag nakapahinga yan, kung araw, mayroon tayong panggabi na mutya. Ayan po, malakas yung aura niya. Ayusin natin sa pag-ikot para makita nyo ang buong itsura ng mutya ng kurabog. Ayan po ang mutya ng kurabog, paniki. Ayan. Ayan po ang mutya niya. Kaya mataas na po ang ating oras. At maraming salamat po sa aking mga viewers. Hanggang ngayon ay hindi pa nila ako iniwan dahil nag-aabang sila sa aking susunod na mga vlog. At maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat.